Isang magandang araw mga kababayan. Eto po, panonoorin po natin itong pagbisita ni PBBM dito sa mga naapektuhan ng baha dito sa Cebu mga kababayan. Ito po yung media statement ni PBBM dito sa video na to. Panonoorin na ho natin mga kababayan. Pero bago yan, huwag nyo munang kalimutan i-share, like at subscribe nang sa ganun napapanood dito ng ating mga kababayan dito at sa iba't ibang bansa. Eto na po tayo mga kababayan. Kakatapos lang ng briefing tungkol nga sa mga nangyari sa Bagyong Tino. And nakuha na nakapunta kami sa ibang lugar, yung mga evacuation center na nasira. Ang talagang naging damage ay galing sa baha dito sa bagyong ito. Hindi masyado sa malakas na hangin. At nakita natin na yung mga dinagay dati na mga dike, mga protection ay hindi talaga kaya yung bigat, yung dami ng tubig na bumagsak. So what we did, siyempre kagaya ng dati, pumunta na lahat ng mga agencies. Of course, nauuna dyan is the DSWD, mag-provide ng relief goods para sa mga lalong-lalo na yung mga nasa evacuation center o yung mga na-dislocate, nasiraan ng bahay. Yun ang unang-una. So food and water. Tapos nandyan na yung ating mga medical team para tignan sila kung merong mga nasugatan, merong mga nagkaroon ng karamdaman dahil sa bagyo. At binibigyan ng gamot. Tapos meron tayo pa cash assistance. Ang binibigay natin ngayon, 5,000 para sa mga partially damaged na bahay at 10,000 para sa completely damaged na bahay. Ayan po mga kababayan, narinig nyo po yung sinabi ni BBM, 5,000 lang ang ipamimigay niya at 10,000 dun sa mga talagang grabeng naapektuhan ng baha at 5,000 dun lang sa partially damaged mga kababayan. Napakakuripot naman itong si BBM mga kababayan. Ano mabibili mo sa mga 5K at 10,000 lang para sa pagpapagawa ng bahay? Diyos ko po, sa dami-dami ng mga kinurakot nila, bilyo-bilyon mga kababayan, nakita nyo naman kung gaano kagahaman ng pera itong si BBM. Despite na kung saan yung mga administrasyon nila, kung kumalimbat sila ng pera, is bilyo-bilyon mga kababayan. Tapos eto pa yung maririnig natin sa kanya. Para meron silang magamit para makapagtayo na naman sila ulit ng bahay. And so that is ongoing now. Later on, patuloy naman ang tulong kasi meron tayo mga i-relocate kasi marami sa naging biktima ay nasa no-build zone. Nakapagpatayo sila ng bahay dun sa no-build zone. Kaya't kailangan silang i-relocate. So, yun din, isa pa yun ginagawa namin. Napag-usapan namin ng mga local government units dito sa Cebu to include the provinces, the municipalities, and the cities, ay pinag-usapan namin kung paano saan natin ilalagay dahil umaasa kami sa LGU para makahanap ng lupa paglalagyan ng mga i-relocate. Ngayon, meron din tayong temporary shelter para doon sa hindi pa makauwi ng kanilang bahay, but eventually ay gagawa natin ng paraan para makabalik na sila, magpatayo sila ulit ng bahay o ayusin nila yung nasira nilang bahay. In the meantime, kung habang binabalik dahan-dahan ang buhay ng ating mga kababayan sa normal, ay nandito naman lahat ng ibang ahensya hindi naman umaalis at nagpapaikot pa nga ang public works, for example, nagpapaikot ng mga engineering team para tignan yung mga kalsada, baka na-erode, baka kailangan nang ayusin, baka kailangan sarhan. Pero so far mukha namang maayos. May mga 2-3 na kailangan tutukan, kailangan tignan na mabuti. Baka hindi na pwedeng gamitin dahil nasira na dahil sa baha. So ito yung mga engineer namin ng public works ay papupuntahin na namin doon para inspeksyonin na nila lahat. At nagbigay din ako ng warning sa ating mga local executives na may padating pa na bagyo
Ngayon, sa tingin namin, hindi naman yata dadaan dito sa Visayas, pero mag-ingat pa rin lahat at hindi natin alam dahil kami kuminsan lumilipat. Kami naman ngayon, Northern Luzon and Central Luzon, ang nag-aabang para dito sa uwan na parating. But we are very, very sorry. Hindi ko, siyempre lahat kami nalulungkot dahil napakataas ng ating casualty figures. At ito, karamihan talaga ay dinala ng tubig. Dahil sa laki ng tubig, dahil sa bilis ng parating ng flash flood. Ang sinasabi sa atin, ang pinaghahandaan ng mga LGU officials was a storm surge. Yung papasok galing sa dagat. Pero ang talagang nangyari, flash flood naman. Iba yung nangyari. At hindi natin napaghandaan dahil iba yung in-expect natin. But anyway, nangyari na. We will be helping the families of those na naging casualty. We will help them to recover, put them back on their feet, and do what we can to make up for the loss that they have suffered. And that is, again, I made the same promise to Cebu, your governor and your mayor, that as long as the national government is needed, we will be here. We are not leaving hanggat maayos na ang inyong mga buhay at hindi na kami kailangan para sa mga tulong na dinadala namin, then we will remain here. Alright? Maraming salamat. Thank you. Good afternoon. Dapat ho talaga, PBBM, huwag mo talagang iiwanan ng Cebu. Dapat talagang tulungan nyo yan at i-monitor dahil napakatindi po nang nangyari dyan sa yung mga kabahaan dyan. Ang daming bahay at mga sasakyan na inanod dito sa dulot ng bagyong Tino na yan. Dapat talaga kapag may mga bagyo katulad nito, darating na naman dito sa Luzon, napakalakas na super typhoon na kung nung nakita ko dito sa Facebook, ang lupit. Talagang matindi po mga kababayan, paghandaan po natin yan. Mag-prepare ho tayo lagi, yung mga pagkain, mga ganyan. Kaya kayo po, PBM, pag may mga ganyang mga malalakas na bagyo, dapat magpadala ka na ng mga rescue boats, mga gamot, mga pagkain. I-ready nyo na lahat ng kailangan i-ready. Huwag nyo lang hihintayin, i-prepare nyo na lahat. Huwag nyo lang hintayin na may mga masamang mangyayari dito sa ating mga kababayan na naman na katulad dyan sa Cebu na kung saan dapat hindi mangyayari ito kung pinaghandaan natin to. Dahil alam mo naman kapag bare months, alam mo naman may mga bagyo. So dapat nakapag-prepare na tayo. Advance po tayo dapat lagi. Final check. Eto mga kababayan, pag-usapan po natin dito sa video, sa picture na to, na itong dalawang ito ay yung Vice Governor at yung Governor ng Cebu mga kababayan na kung saan na pag-questionin ni Barry Cuatro sa 26 billion Cebu flood control ay pinalagan naman ni Garcia. Itong si Garcia is yung Vice Governor mga kababayan na yung nag-question sa kanya itong si Governor Barry Cuatro. Hinggil dito sa 26 billion of flood control funds for Cebu, yet we are flooded to the max. My hometown, Pinamunghahan, sabi niya. What happened to the flood control projects? Yan ang tinanong ng governor sa Vice Governor, mga kabayan, na kung saan si Gwen Garcia. Ang sinabi niya, hindi po yan dinownload sa province of Cebu, nasa DPWH yan, and then distributed kung anong district na gusto nilang paglagyan ng flood control. The province has not touched nor can even be included in the implementation of this 26 billion project. Ayan po mga kababayan. So, very simple. Yung budget kasi natin mga kababayan, inubos na ng mga buhaya itong 2025. Ngayon po, ang gagamitin na nila dyan, syempre, sa budget ng 2026, which is magkakandaloko-loko na naman tayo next year. Dahil kung may mga sako na naman, mga bagyo, ganyan, lindol, dali na naman yung budget ng 2026 mga kababayan. Tapos nagyabang pa yung gobyerno natin na hindi daw sila hingi ng tulong sa iba't ibang bansa na kung saan maraming nagvo-volunteer, nagyabang pa sila, nag-post sa Facebook na ganun nga po. Na no need na yung mga tulong sa iba't ibang bansa, kaya naman daw natin, may pondo tayo. Yan ang pagyayabang sinabi ni Claire Castro mga kababayan.
So mga kababayan, hanggang dito na lang ho muna tayo. Maraming salamat po sa panonood dito sa video na 'to. Huwag niyong kalimutan i-share, like at subscribe nang sa gano'n napapanood dito ng ating mga kababayan dito at sa iba't ibang bansa. Maraming salamat po mga kababayan. Mag-iingat ho kayo palagi. God bless.